Jeremias, Kabanatang 11. Ganito ang sabi ng Panginoon, Ikaw ay yumaon at bumili ka ng isang sisidlang lupa na magpapalyok at magsama ka ng mga matanda sa bayan at ng mga matanda sa mga saserdote. At ikaw ay lumabas sa libis ng anak ni Hinom na nasa tabi ng pasukan ng pintuang bayan ng Harsit, at itanyag mo roon ang mga salita na aking sasaysayin sa iyo. At iyong sabihin, Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, o mga hari sa Huda, at mga nananahan sa Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Narito, ako'y magpaparating ng kasamaan sa dakong ito, na sino mang makarinig ay magpapanting ang mga pakinig, sapagkat kanilang pinabayaan ako, at kanilang pinapaging iba ang dakong ito, at nangagsunog sila ng mga kamangyan dito sa ibang mga Diyos, na hindi nila nakilala, nila at ng kanilang mga magulang at ng mga hari sa Huda. At pinuno ang dakong ito ng dugo ng mga walang sala. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy ng mga pinakahandog na susunugin kay Baal, na hindi ko iniutos o sinalita man o pumasok man sa aking pag-iisip. Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang dakong ito ay hindi natatawaging Topeth, ni ang libis ng anak ni Hinom, kundi ang libis ng patayan. At aking sasayangin ang payo ng Huda at ang Jerusalem sa dakong ito. At aking ibubuwal sila sa pamamagitan ng tabak sa harap ng kanilang mga kaaway, at sa pamamagitan ng kamay na nagsisiusig ng kanilang buhay, at ang kanilang mga bangkay ay mga bibigay na pinakapagkain sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa lupa. At gagawin ko ang bayang ito nakatigilan at kasutsutan. Bawat isa na mga dadaan doon ay mga titigilan at magsisisutsut dahil sa lahat na salot niyaon. At pakakanin ko sila ng laman ng kanilang mga anak na lalaki at ang laman ng kanilang mga anak na babae. At kakain bawat isa sa kanila ng laman ng kaniyang kaibigan sa pagkakulong at sa kagipitan na iginigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway at ng nagsisiusig ng kanilang buhay. Kung magkagayoy, babasagin mo ang sisidlang lupa sa paningin ng mga lalaki na nagsisiyaong kasama mo, at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ko babasagin ang mga taong ito at ang bayang ito, gaya ng pagbasag ng isang sisidlan na magpapalyok, na hindi mabubuo uli, at sila'y mga glilibing sa Topeth hanggang sa mawalan ng dakong mapaglilibingan. Ganito ang gagawin ko sa dakong ito, sabi ng Panginoon, at sa mga nananahan dito. Sa makatwidbagay gagawin ang bayang ito na gaya ng Topeth. At ang mga bahay ng Jerusalem at ang mga bahay ng mga hari sa Huda na nangahawa ay magiging gaya ng dako ng Topeth. Lahat ng bahay na ang mga bubungan ay pinagsunugan ng kamangyan sa lahat ng natatanaw sa langit, at pinagbubuhusan ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos. Nang magkagayoy, nagbalik si Jeremias mula sa Topeth,
na pinagsuguan sa kanya ng Panginoon upang manghula. At siya'y tumayo sa looban ng bahay ng Panginoon at nagsabi sa buong bayan, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Narito ako'y magdadala sa bayang ito at sa kanyang lahat na bayan ng lahat na kasamaan na aking sinalita laban doon, sapagkat kanilang pinapagmatigas ang kanilang leeg, upang huwag nilang marinig ang aking salita."